welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Tigas naman ano. Laki. Jari dadat. Jari dadat. Kung ganito kapapal. Pero ito, yan o, nagkapunggos siya. Pero nakontrol na natin yung mga katongs dahil dalawang beses natin na-sprayan ng pungguran yan. Tapos ng Cabrio. Spray na lang natin yan siguro sunod, Cabrio top. Ang Cabrio top kasi maganda yun eh, nagpapaberde pa ng dahon. So yan, medyo umulan-ulan ng konti. Ulan ng ayun, nabasa yung kanyan, yung pataba. Yan ang kagandahan. So yun nga po mga katongs, paliwanag ko. Kung magpapataba po tayo ng maintenance tuwing harvest, tulad dito, yung luwang po dito uubos po ng 3 bulto, 3 bulto na lang po. Tapos ito 3, pati sili. Tapos yung dulo 3, kasi maluwang po yung dulo eh, baka yun mag-4 po yun. Di bali kung po yun 3, 3 tsaka 4, 10 bulto rin po. Kaya po tingin nyo nagbo-volume, maluwang naman po kasi ito ay nasa, kung yung pinapatabaan po natin ay nasa 1 hektarya mahigit. Yun nga lang po, dahil maluwang yung pinapatabaan natin kasalukuyan pa lang po natin inaano, kaya wala pa tayo ganun na harvest. At siguro pagka napaganda natin yung ibabaw, volume ng harvest yan. At isa pa mga katongs, kaya po hinabol ko magpa-araro kasi nga po yung ugat nakalabas po, talagang nakalabas po siya, nahukay ng ulan. Kaya po ang naisip ko po, paararo yung gilid nung yung gawing gitna para tumakulob yung lupa. Tiningnan ko naman po kanina, wala naman pong ugat na tinatamaan, kaya pinatuloy ko. Pero kung may nakita po ang ugat na maraming ugat na tinatamaan, hindi ko na po patutuloy yun kasi makakuha po yung halaman natin. So kaya ko po pinaararo, sinabayan ko na rin po ng sabog ng pataba. Kung tutusin, ito umubos ng 4 na bulto, dinagdagan lang po natin sa ngayon kasi nga po mahina po yung ampalaya natin gawa nung napag-uulan, no? Parang hindi yung hindi bumulas. Kaya sinamantala po natin yung nag-aaraw na yan. Sinubuan po natin, dinagdagan natin yung pataba, tapos sinabayan po ng patapon. So yan. Pero kung sasabihin po natin na tuwing harvest magpapataba tayo, okay po yun kasi sasabog tayo 3 bulto dito, tapos dito 3, 2 kalahati, tapos 3 kalahati, pwede po mga siyam siguro. Kaya po nagbo-volume, maluwang po yung inaano natin. Nasanay lang po kasi tayo na ang tanim natin kasi 4 na lata, sinasabugan natin ng pataba 4 na bulto, 3 bulto. So iba ko kasi yung kaya nga ito pinag-iisipan ko po mga katongs. Tignan nyo po, patatanggal ko na lang yung plastic yan, tapos paararo ko, pasisingawin ko yung lupa pagka yung ampalaya natin. Pinag-isipan ko po kung tataniman natin ng ampalaya, buto po, kasi
Halos ganyan din po kasi yung ito mga pinaararo ko. Mahihina din po yung lupa nito at saka doon. Pero nung pinaroto po natin, niland prep, pinaupuan, tingnan niyo po naging resulta ng mga tinatanim natin. Itong grafted tapos yung buto po, kagaganda. Lalo po isulok doon. Wala naman po tayo nilagay na chicken manure doon. Yun yung 6 na tudling doon. Bali ang nilagay lang po natin doon, dupos. Kaya yun nga po ang pinag-iisipan ko, baka ulitin natin ang palaya ito na buto dito naman sa gitna para medyo maluwang-luwang yung natin yung tataniman ng ampalaya sa sunod. Tapos doon tayo magsisili sa dulo. Makakadalawang cropping pa tayo bago magtag-araw. Ang total umulan naman pwede na namin pitasin siguro itong grafted dahil makukuha tayo bukas sasagad dahil magpapataba pa tayo dito, magsasabog tapos doon sa sili dahil papaararo pa uli natin ito bukas sa sili. At tinignan ko yung mga bunga, okay naman, pwede naman pitasin, matigas. So kukunin na natin ngayon. Ayan, tingnan niyo po, tigas, hindi siya malambot. Ito yung ganyan, ayan, mga nalabas ugat. Kaya gusto ko po mapaararo. Total magsasabog naman din po tayo ng palaya, ng pataba, sasabay na natin. Kaya yun po ang pan natin mga katong. Marami po talagang nagugulat sa kinakarga natin ang pataba. Pero kung tutuusin nyo po, halos parehas lang din ng magiging konsumo ng karaniwan na inilalagay natin. Kasi maluwang ang nilalagyan natin ng pataba. Hindi lang po okay lang po yung kung sana kamukha po ng ng pwede na natin pitasin to at matigas naman. Ayan, ayan, ganda ng talbos nya. Maganda na ang talbos, sikatan na ng araw. So sila utol doon namitas. Maghapon naman kung makulimlim dito, kanina maga lang sumikat yung araw. Kaya yung kalabaw nga po kaya medyo tinanghali dahil may binalsa pa silang 1 hektarya daw doon sa may mga tinapos na trabahuhin. Sabi nila tatapusin lang doon, kaya nagpunta sila dito mga alas 8 na. Pero ang pinagawa ko kasi pinadoble ko yung araro, kala nila single lang, kaya nagtagal sila. Buti nga daw makulimlim, kaya yun, natapos nila. Tumagal yung kalabaw. Ayun. Tulad po nito, arangkada na to. Mga ilang linggo na lang po yan. Isang harvest pa. Baka ito mamaniin na yung kalahating tinilada na ito. Pagka mga pampayan, mga 2 pitasan pa, mamaniin na yung kalahating tinulada. Ito lang sa nakikita ko po sa nagiging bunga sa taas. Ayun, malinis na yung ating ampalayahan lahat. Ay, yung sulok na lang po doon, hindi pa nila nayari dahil umulan nga po. So bukas na lang daw pagyayari ng
mag-harvest tinor. Hala ko nabuhay, patay pala yung mga uod. Pisay uod. Ayun, parang magalang din po napipitas yung palay natin. Matigas. Huwag po kayo mag-alala, hindi po lalambot yan pagka ganyang basal. Maganda naman mo yan. Pang po natin to, pangatlong halaw, pangatlo pitas dito sa grafted. Kaya medyo mababa pa yung bunga niya. Isa pa, galing po ito sa matinding ulan, pag-uulan. So buti na lang kahit pa paano may hina-harvest tayo. Kaya nga sabi niyang viewers natin, maswerte na daw tayo. Talaga naman po. May hina-harvest kahit pa paano. Yung iba nga po bago-bago pa lang yung tanim nila, wala na. Marami magiging pan dito. Baka dito lang maka 20 bundle tayo Tatandaan po natin ito hindi natin pwedeng pitasin ito pag matindi sikat ng araw maghapon. Kaya ngayon lang natin sinamantala dahil umulan. Isa pa, may gagawin tayo bukas. Matasabay na naman yung patabaan, pagpapataba at saka harvest. Ayun bungang puno pa talaga yung iba dahil ngayon pa lang talaga maglalaglag ng bunga ng maganda-ganda to sa susunod. Maganda-ganda na yung mga bunga yan medyo makapal na. Pwede natin kwento tatalkuban ng ano to, ng kumot. Ay, yes. Maganda-ganda yung napipitas natin ngayon dito May ipadidilig ako dito. Parang okay, baliwanag ko po sa inyo mga katongs. Itong ba natin, mga grafted dynasty din po ito. Talagang ang katangian ng dynasty or kumbaga ano ba sa kasabihan yon, ang pagkakasibasal mga katongs yung dynasty, berdeng berde talaga yung bunga niya. Yung ibig sabihin para siyang dark green na talaga na pagkakamalan na ibang variety. Pero pagkalipas ng 3 or 4 na pitas, doon na po siya nagsisimulang magbago. Magiging ganyan na din po siya. Yan. Ganyan po ang katangian ng dynasty. Sa ngayon kasi pangatlong halaw natin, may nakukuha pa tayong mga hindi kagandahan na bunga. Kamukha po ito.
yung mga ganyan, para siyang ano, pero kuha lang naman ho siya, slight na dark green ang mga quality na bunga talaga, mga ganyan mga katongs. Yan mga sa susunod sa pangalawang pitas yan, kunwari bukod sa pitas sa susunod pa nun mga katongs, yun malalaki na po yan, at saka mga quality. Isa pa mga katongs, ito kasi nabugbog ng ulan, kaya kumbaga nagkulang na rin sa vitamins yung mga bunga niya. At yun nga po, kaya bukas lalagyan natin. Ang plano ko sana 200 pa or 3 siguro, kung maaari paubos na natin tong gitna na yan, tambak natin sa gilid para pa-slope yung tudling nasa gitna yung kanal, kasi tagulan naman eh. At yan po ang kwan ng Dynasty mga katongs. Pero ito matibay po sa tubig yan, gustong gusto po yan yung tubig. Kaya nga nagtanim ako nung tag-araw na buti awa ng Diyos, nabawi naman siguro namin gastos nun nung nagtanim tayo ng tag-araw yan sa harap. Hindi siya gumaganda, lalo yung depende sa lugar. Ito kasi laging tuyo ang lupa, ayaw niya, ayaw ng Dynasty po yun, talagang pantag ulan kaya nga yung Dynasty. Sa ngayon medyo maliit yung bunga niya gawa ng kulang nga sa potassium. Pero mga susunod, tapos sa pataas na nun, gaganda na yan, lalo't kakargahan na natin ng pataba. Para po sa mga nagtatanong na tulad ni sir na nag-message po sa akin, maganda daw po yung dahon niya, ang ampalaya niya maganda, sa bunga lang daw po siya problema at hindi maganda. Pagka sa bunga naman po sir, ang kailangan po natin dyan winner at saka potassium, nitrobor. Yun po ang kailangan natin i-apply, or mas madaming nilalagay kapag maganda na yung dahon, yung talbos. Yun ang mas maganda, yun ang marirecommend natin. Applyan nyo po ng more on potassium and nitrobor, calcium boron. Yun po makikita nyo sa winner at saka sa nitrobor. Ngayon mas maganda po yan kung sasalubungan nyo sa taas ng calcium boron na foliar. Nagpapataba na kayo sa baba ng calcium boron, mag-i-spray pa kayo ng foliar sa taas ng calcium boron, kaya doon po sigurado gaganda po yung bunga. So tingnan muna natin yung namimitas dito. Ganda ng pagkabasa, bilis tatalab yung pataba niya. Sumulong ba? Dati lang ano? Ha? Try sap. Dati lang din. Kaso di lumaki bunga no.
Hindi maganda. Hindi pa susunod. Hindi na rin susunod. Kulang sa pataba. Yun, gandang tuman. Ha? Ha? Alin? Marami, baka 15. Ha? Sa harap marami-rami ah. Ito nga lang sa likod ang hindi pa productive. Pang ilang harvest na ba tayo yan? Pangatlo. Wala ay talagang ganun mga katongs na bugbog. Kumbaga nalamog ng ulan. Ito pa hindi natin patabaan ng matino, hindi natin ma-spray ng matino. Tapos puro ulan pa. Grabe oh, alas 6 na, maliwanag pa rin dito. Bukas yan pag nilagay natin yung kinarga natin yung pataba tapos nagambulan ay gandang arangkada niyan. Wala po yung mga talagang magkukuha sa ugat eh, matatakot ka eh. Ayun o, mga nakalabas. Gusto ko kung kaya nga lang ng kalabaw kanina eh. Kahit di na grass cutter yan eh, patutudling na natin. Paararo na eh. Apat na sako lang dati. Apat na bundle lang ano. Ha? Maliliit yung sako, hindi naman puno eh. Dati lang yan. Ha? Malalaki ba yung bunga? Dito ang malalaki eh. Maliliit. Sige, tumbok mo na ng isang tumbok. Tuyo naman eh. Para pag tinakpan natin.
Sa ngayon kasi mga katong mahina pa talaga yung grafted natin. Hindi naman kamukha nung buto na sa dingding pa lang makapal. Na first time natin mag grafted pagka yan titignan natin sa ibabaw yan kung nakuan kasi tayo sa ulan, natapat tayo ng pag-uulan habang nagpapaano ng grafted. So parang tingin ko lang mga katongs para sa akin hindi kasi parehas may maganda tayong area na grafted, may hindi tayo maganda na area, kaya para sa akin siguro nasa ano lang yan, paglalaan prep at sa lupa rin. Tapos sa buto naman mga katongs talaga sa buto maganda yung buto. Yun nga lang kasi sa second cropping marami nagsasabi na hindi na daw maganda, kaya nakukuha yung grafted na pumapasok ang grafted dyan pero yung sa atin na yung mga katongs, susubukan natin sa gitna naman natin itatanim yung buto. Baka maka 600 ano yan lahat no. Ito madami din to, malalaki ito pa, ito tutulong. Sako nyo muna to, bilangin mo kung makailan sako to ano. Sige, isako mo na to, tutulungan kita mag-awat. 2 tudling pa okay, tapos na tayong mag-harvest dito. Uy. So talaga harvest dito sa kabila. Ilan sako yan? Dalawa? Diyan lang sa butas na yan? Oo. Meron pa ron? Tumoble no? Mahigit. Kapal ng burong pala. Kapal pala yung daon. Sabi ko sa ako mo ako bubuhat Sabi nilalagay? Pinalo mo na? Oo. Sige, bilahin mo na lang sa sako para alam natin. Hangot na po tayo. Kasya na yan? Ha? Kasya na? Nakadalawang sako si Ryan doon sa kabila. At tapos ngayon ito 2 sako. So 4 na sako. 4 na sako, 4 na tudling. Marami na nga. Dati nung nakaraan huling pitas natin isang bit lang, kalahating sako lang mahigit, di ba? 2 tudling. Ngayon 1 sako, 1 tudling. Tawag sa inyo hindi pare-parehas yung kuha ng grafted natin, kaya ito masasabi ko to panghatak. Ito panghatak natin. Panghatak sa 2 grafted natin na tanim, sa 2 maluwang. Ito ang hahatak.
Okay, tapos na tayo mag-harvest. So, tinakpan lang natin ng karton para hindi mag-init. Hindi naman lalambot yan at naulan. So, bukas madaling araw natin titinor, tapos pipitasin natin yung ayun, kabila. Okay, pahinga muna tayo mga katongs. Sagad. Lalo si Greg nagpataba, nag-grass cutter. Tapos yung dalawa nagpataba, nagpala. Okay, bukas naman.